Anniversary, January 17, 2015 ng pagbisita ni Pope Francis dito sa bansa. At kaninang umaga nga lang po ay lumipad na patungong Tacloban ang Santo Papa sa Tacloban para bigyang pag-asa at ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayang nasalanta ng Super Typhoon Yolanda noong November 8, 2013. Magandang hapon po, ako po si Jules Giang. Isang gesture na ito, Jules, sa pinaka-nakaka-touch sa ginawang pagbisita sa atin ni Pope Francis. Kung ating matatandaan ay isa si Pope Francis sa mabilis na nagabot ng panalangin at tulong sa ating mga kababayan noong 2013. At ngayon, matapos ang mahigit isang taon, ay ipaparamdam naman niya ng malapitan ang kanyang concern sa ating mga kababayan. Magandang hapon at makasaysayang hapon. Ako po, si Xiao Chua. Sa totoo lang, Prof. Xiao, hindi pa talaga fully recovered ang ating mga kababayan dyan sa Tacloban. At sa ilang malapit na bahagi ng Kabisayaan sa naiwan ng bagyong Yolanda. Pero kung ating matatandaan yung speech ni Pope Francis sa Malacanang, nag-quote siya ng papuri at paghanga sa heroic strength, faith, solidarity at resilience nating mga Pilipino sa pagharap sa ganitong kalaking pagsubok at kalamidad sa bansa. Imagine na lang na ang nangyaring yun sa ating bansa ay sobrang nakakikilabot para tayong binayo ng isang napakatinding bagay na gumising hindi lang sa ating mga Pilipino kundi sa buong mundo. Alright, so syempre, Prof. Xiao, patuloy pa rin ang paghatid natin ng mga detalye hinggil nga sa pagbisita dito ni Pope Francis sa Pilipinas. And as of now, nasa himpapawid po ang eroplano Lulan. Si Pope Francis pabalik na po dito sa Metro Manila. And ang estimate nga po, Prof. Xiao, na paglapag ng eroplano dito ay around 2:13 p.m. Napakasama ng panahon na Jules, no? Kitang-kita kahit sa misa ng Santo Papa na halos binabagyo na talaga yung Santo Papa doon at ang kanyang misa. At may mainit na balita po tayo, no? Overshoot ang eroplano na papalipad sana, no? Lulan ang ilan sa mga opisyal ng ating gobyerno doon sa Tacloban Airport, no? Pero may mga detalye po tayo na ibibigay sa atin ni kasamang Freddy Abando. Sir? Magandang hapon sa inyo dyan sa Arito tayo sa airport sa BIC Mount, kung saan yung mga ilan members ng cabinet who were on board a Bombardier jet came unhurt sa pag-accidente ng airplane dyan. Kasama din natin si PCTO Secretary Thomas, the Executive Secretary official. So I want to assure our people na all those people who were on board the plane are safe and sound and na-recommend sila while the rescue and recovery team is on at the other end of the airport because yung airplane na sinasakyan nila ay skidded off the runway, hindi pa naka-take off and skidded off the runway. So yung overshoot, hindi kasi kung nag-overshoot yan, lumagpas na pangyayon sa runway. Pero the Secretary of Government is telling us that everything is all right. And Congressman Martin Romualdez is here. The aircraft is off to the left of the runway. It possibly veered off to the left, no? And so it's right off to the left of the runway. Pero wala naman yung mga passengers safe. Yes, we're actually suffering safe also them ahead. Congressman Martin Romualdez. So, yan ang pinakahuling ulat natin and as the recovery goes on. Of course, yung mga nasa parking ng plane are still recovering from that event. So, in the meantime, the Secretary is on the report and the safety airport. Alright, nagbabalita all the way via phone patch from Tacloban ang kasama nating si Freddy Abando. Maraming pong salamat, Sir Freddy. At mamaya po, babalik po si Sir Freddy para bigyan tayo ng iba pang mga detalye. So, nililinaw natin, napakinggan natin na walang nasaktan sa nangyaring pag-overshoot. Pero nakita natin, may nakita tayong larawan dito sa social media, no? Na sumadsad nga yung eroplano na yon na lulan ng ilan sa mga opisyal ng ating pamahalaan. May nagbanggit sa atin na kasama dyan si
si Executive E.S. Chua, Secretary Ochoa Secretary at si Coloma, Secretary Coloma. ex-AFP Chief Emmanuel Bautista, pero safe po silang lahat. Safe po sila. Yun po, kaya po mapakahalaga po no na sinunod ng Santo Papa na alauna talaga dapat na lumipad yung eroplano sapagkat kung lumampas sa oras na yon, siguro nalaman na rin nila na darating talaga yung bagyo, yung kasagsagan ng bagyo, no, ay maaaring magkaroon ng hindi magandang pangyayari. Pero nakita naman natin na maluwalhating nakalipad ang Santo Papa no sa airport na ito at pabalik na po sa ating bansa. So ay sa Maynila. Kaya napakaganda po ng nangyaring ito. All safe ang mga passengers at ang Santo Papa po ay pabalik na po dito sa Maynila. Medyo kinikilabutan ho ako sa mga pangyayaring ito sapagkat dito natin nakikita the hand of God is still with us in this very day, this very in many ways glorious. Prof. Chau, ito kasalukuyan natin nakikita na lumapag na sa Villamor Air Base ang Philippine Airlines na lulan si Santo Papa. Maraming salamat po sa ating Panginoon at naging safe po ang trip ni Pope Francis pabalik dito sa Manila. Okay, so yan, antabayan na natin dahil anytime, bababa na rin si Pope Francis. Ngayon, Prof. Chau, ang kailangan natin malaman, ano ang gagawin ni Pope Francis sa idle time niya? Kasi supposedly, hanggang 5 p.m. siya na nasa Leyte. Naku, wala tayong alam dyan, pero sigurado, ganito lang yan. Una, maaari siya magpahinga dahil nakikita natin na pagod na rin siya sa ilang araw na niyang paglalakbay sa Asia, no? Pangalawa, maaari din siyang gumawa ulit nung kanyang mga unscheduled surprise visits. Tandaan natin, actually nag-speculate kami nung narinig namin na biglang pumunta siya doon sa tulay ng kabataan doon sa Intramuros at mayroong mga bahay may mga orphan siya na napuntahan doon ay sabi namin meron kasing chismis sa Ateneo sa mga kaibigan nating mga Atenista sa Loyola, na sabi nila baka daw bigla na lang bumisita sa kanila si Pope Francis. But true enough, hindi man pumunta si Pope Francis sa Ateneo, may 50 Jesuita na pagdating niya mula sa Mall of Asia, unscheduled din to, tumungo sa Nunciature at binisita si Pope Francis at tinanggap naman ni Pope Francis sa Apostolic Nunciature. So yung kailangan natin antabayanan mamaya kung ano yung final schedule ni Pope Francis. Pero ito nga, masaya tayong lahat na safe na nakalapag ang eroplano ni Pope Francis. So itong tinatawag natin na Shepherd 1 dito sa Villamor Air Base. Ayan po. Okay, so mamaya nga, Prof. Chau, alamin natin, mas lalawigin pa natin kung ano ba yung mga naging message ni Pope Francis kasi may mga makakasama din tayo live dito sa studio. Sasabihin ko na kung sino yung mga kasama natin pero mamaya pa natin siya makakausap. Ako po ay kinararangal ko po na ipakilala sa atin ay ang isang author ng ilang mga aklat ukol sa pananampalataya at talagang nagre-reach out sa media at sa kanyang mga sulatin sa mga tao upang ipakilala sa atin ang pananampalatayang Katoliko. May akda siya ng aklat na Magtanong kay Monsi na aking nabasa. Mga kaibigan, atin pong pagpugayan si Monsignor Sabino Venco. Alright, so mamaya-maya makakasama natin siya para pag-usapan ang mensahe ni Pope Francis na ibinahagi niya since day 1 dito sa Pilipinas. Kanina Prof. Chau, sobrang ganda ng mga naging mensahe ni Pope Francis sa mga kababayan natin sa Tacloban. Muli, ito inuulit-ulit ko, ina-emphasize ko kasi ang ganda, ang simple ng message niya. I'm here to be with you, a little bit late, I have to say, but I am here. Yung presensya, Prof. Chau, yun talaga yung gusto niyang ipahiwatig na nandito kami, nandito ako para irepresenta si Jesus Christ para magbigay ng pag-asa sa inyong lahat. Alam mo, sa totoo lang, kahit sabihin natin symbolic na hindi naman niya matatouch o makakausap lahat ng nabiktima ng Yolanda, pero yung kanyang mga salita ay nanuot sa puso ng lahat ng nakikinig. At yung mere presence niya ay sa dami ng taong nakalinya sa streets at nakakita sa kanya doon ay yung presence nanuot din sa kanila yung pagmamahal ni Pope Francis, yung concern ni Pope Francis. Tandaan natin, leader ito ng simbahang Katoliko ng ilang bilyong Katoliko, pero nandito siya sa Yolanda at sa Leyte sa mga nabiktima ng Yolanda at makikita din natin na yung words niya ay ito yung tinuturo niya lagi as a teacher dahil teacher din ako yung tinatawag na yung pedagogy of presence. Na yung pagiging present mo sa mga mahihirap at pag kinakausap mo sila sa mga nangangailangan, kapag kinakalinga mo sila kahit ilan lang sa kanila kasi may limitasyon lang naman tayo bilang mga tao at ginagawa mo rin yung
i-invest mo para magsilbi sa ibang tao, sa iyong kakayahan, ayan ay isang ministeryo na para ka na ring pastor, para ka na ring pare na nagbibigay ng kalinga sa ating mga kababayan. And Prof. Xiao, talking about the presence of Pope Francis, may mga nagko-quote sa media, nililabel nila na Pope Francis effect. Pope Francis effect, na kahit napapanood lang natin sa screen si Pope Francis, makita natin yung iconic ng ngiti niya, kinikilabutan tayo, napapaiyak tayo, ang daming mga naiiyak na lang daw, nagyayakapan na lang sila sa kalsada, dumaan lang itong Pope Mobile. So bakit kaya ganito yung epekto ni Pope Francis? 2 years pa lang siyang nakaupo, ang lakas na nandating niya sa Simbahang Katolika. Well, una sa lahat, kailangan nating makita na yun kanya mismong opisina, hindi lang si Francis mismo, kundi yung opisina na kanyang nire-represent. Yung pagiging pinuno, shepherd ng over 1 billion Catholics sa buong mundo, yan ay nakapangyarihan na agad yan. May charisma na agad nakakibat yan. Kahit sinong iupo mo dyan, basta siya ay Santo Papa, ay kahit si Pope Benedict XVI, hindi naman siya masyadong makikita na parang mayroong tinatawag na rockstar effect. Pero doon sa pagpunta niya sa kabataan sa Cologne, Germany, rockstar pa rin yung turing sa kanya. So kahit sinong mupo sa opisina niyan, mayroong charisma talaga dahil sa kanyang opisina. But more than that, si Pope Francis kasi very genuine na ipinakita niya yung concern niya sa mga tao, sa mga nangangailangan, sa mga mahirap, proclaiming Jesus as King of the streets. Pinapadama niya sa mga tao na si Kristo ay nasa piling ng dapat nasa piling ng mga mahihirap at pinapakita dapat ito ng simbahan. Ay genuine, hindi niya to ginawa noon lang naging papa siya. Noon pa siya ay tama, pari pa lamang siya, pinapakita niya ito sa pagkalingas doon sa mga tao na binibiktima ng human rights violation ng dictatorship noon sa Argentina, nung military junta, hanggang ngayon sa pagpapakita ng concern sa lahat ng mga nabiktima ng violence. Lagi niyang sinasabi diyan yung kolonyalismo ng violence, ay dapat ay mawala sa atin yan, at pati na rin yung mga nabiktima ng mga sakuna. Tandaan natin si Pope Francis ay papa na ipinangalan kay Saint Francis of Assisi. Ano ba si Pope Francis of Assisi, sir? Ano ba yung Saint Francis of Assisi? Isa siyang pari na mayaman. Noong una, nung siya'y pinanganak, pero nung nagpari siya, hinubad niya lahat ng kanyang karangyaan at namuhay ng simple. At nung nakita niya ang simbahan, yung Santo Papa na namumuhay ng marangya, halos arestuhin siya kasi sinasabi niya na kailangan hindi nabubuhay ng marangya ang mga pinuno ng simbahan. Kaya at magiliw rin siya sa hayop. Kaya at nagtatag siya nung tinatawag na yung Franciscan Order, na merong vow of poverty. Kailangan sumama sa mahirap. Kaya naman, makikita mo itong si Francis, di ba? Yun din, magiliw sa hayop si Saint Francis. Yung environmental impact, ay tinitignan din ni Pope Francis. Saint Francis ay santo ng environment. Ganun din si Pope Francis ay tinitignan. Itong Yolanda, yung paglakas ng mga bagyo, sinasabi ni Al Gore, yung Vice President ng United States na nag-aral ng climate change, na ang Yolanda, ang mga bagyong ito na lumalakas ay bahagi ng pagsira ng tao sa kalikasan. May magandang quote nga si Pope Francis dyan kasi bagong development of Prof. Xiao, na meron ng stand din si Pope Francis hinggil sa climate change. Nabanggit niya, Prof, sabi niya na God always forgives, humans sometimes forgive, but Mother Nature never forgive. Imagine, ilalabas niya yung kanyang encyclical o yung kanyang exhortation sa simbahan tungkol sa human ecology, sa ilang buwan na makikita natin sa mga susunod na buwan. And most probably, Prof. Xiao, sa kanyang pagdating sa Yolanda, ito nga yung, di ba, ito yung on record, world history, na ito yung pinakamalakas yung sa Yolanda. So most probably gagawin niyang account yung pagbisita niya dito na ito yung pinakamatinding na apektuhan. So kailangan umaksyon na ang mga international, mga countries, iba't ibang mga bansa, nabawasan na ang mga carbon emissions para nga mabawasan na itong climate change. Jules, nakikita natin na ano ba yung tawag ninyo dito kanina? Nagtataxi ba? Yes, nagtataxi na yan. Ito kasi sa Villamor Airbase. Binaba na yung metro. Wala pa. Biro lang. Okay, nagtataxi na siya at anytime darating na rin. Siyempre yung
yung stairs na bababaan ni Pope Francis. Kaya tululan pa rin siya ng Philippine Airlines. Tandaan natin yung host country o yung bansa na kung saan siya umalis ay yun dapat ang magdala sa kanya sa lugar na kanyang pupuntahan. So to Italy, Philippine Airlines din? Yes, Philippine Airlines din sa Lunes ang magdadala sa mahal na Santo Papa. Kaya nga nakita natin Sri Lanka yung flag carrier ng Sri Lanka ang nagdala sa Santo Papa. And so makikita natin yung bandila ng City-State of the Vatican at yung bandila ng bansa natin ng bansang Pilipinas. At makikita natin, Prof. Xiao, no, na maganda pa naman ang panahon dyan sa may Villamor Air Base at tiyak na napakarami ng mga mamamayan ang nakapila sa labas ng airport tungo sa Apostolic Nunciate Church kung saan nga dediretso muna si Pope Francis, and then again, hindi pa po natin tiyak ngayon kung ano ang magiging definite schedule ni Pope Francis para sa kanyang idle time. Kasi supposedly, hanggang 5 p.m. siya sa Leyte pero nakat short nga ang kanyang schedule dahil na rin kay Typhoon Amang. Makikita natin may mga nagte-text sa akin na meron pa nga na stranded na nanonood sa atin sa Mactan Airport, no? Binabati natin yung mga nasa Mactan Airport na nanonood sa atin ngayon sa kanilang telebisyon diyan sa Cebu, na inabutan ng no-fly zone dahil nasa himpapawid pa rin ang mahal na Santo Papa. And we have an update, Prof. Xiao, na yung CAAP is on their way to Tacloban to check and investigate the incident na at ngayon nga inantabayan na natin yung mga magiging detalye niyan. Pero once again, all safe po ang lulan ng eroplanong nag-overshoot nga dyan sa may runway sa Tacloban. Again, all safe. Tandaan natin na marami pa tayong mga detalyeng kailangan kunin, no? Kung yung mga naroon pa sa Tacloban Airport ay papahintulutan pa ba silang lumipad, no? Yung mga naiwan pang mga opisyalis doon, kung meron pang eroplano na maaaring magdala sa kanila sa Maynila o magpapalipas muna sila ng gabi doon. Pero ang mahalagang balita, pagpasalamat natin na sila ay ligtas doon sa Tacloban Airport at hindi nagkaroon ng anumang masamang nangyari doon. At Prof. Xiao, kung mapapansin natin ngayon dito sa ating mga screens, inahanda na nga yung lalakaran ni Pope Francis, yung red carpet, at nakaantabay dito ang kanyang sasakyan. Nakikita natin na hindi Popobile ang nakahanda dito, so most likely closed vehicle si Pope Francis. Pero nakikita natin, Prof. Xiao, sobrang daming crowd agad. Once again, dapat gabi pa ang dating ni Pope, pero agad-agad na dumayo lahat dyan sa may Villamor Air Base. Alam mo, in all fairness to our government, ay kanina pa lang, ang mga alas 11 ng hapon o alas 11 ng umaga, ay nagpasabi na rin yung mga opisyal natin sa gobyerno sa pamamagitan ng mga press conferences na mukhang mapapaaga ang dating na mahal na Santo Papa, kaya tumungo na po tayo doon sa mga kalsada kanyang dadaanan. And true enough, nakakagulat din na inanunsyo na alauna pa lamang na halos kalahati ng kanyang schedule sa Tacloban ay kailangan na niyang umalis. Pero in all fairness to the Holy Father, ang ginawa niya ay siya pa nag-apologize. Siya nag-apologize mismo. No one can do that but him Kasi ang dami naghintay sa kanya. Tapos hindi naman niya kinancel Pinuntahan pa rin niya lahat. Kailangan lang niyang bilisan. No? So inopen pa rin niya kahit nabasbas lamang yung Pope Francis Center for the Poor at yung pinuntahan pa rin niya. Ito yung chilling sana na eksena na mananalangin sana siya doon sa mass grave kung saan nagkaroon ng mga ng ilang daang taong nailibing doon na namatay nung panahon ng Yolanda. Subalit ang ginawa niya dahil talagang kailangan na talaga siyang ilipad ay binasbasan niya ito ng antanda. Pero Prof. Xiao, the mere fact na tumuloy pa rin si Pope Francis sa Leyte kahit na raised to signal number 2 ay malaking bagay na to para sa lahat ng survivors ng bagyong Yolanda. Actually, sa palagay ko talagang ako naniniwala ako na may konsiderasyon din ang ilan sa Vatican at sa sa pamahalaan na kung pwedeng hindi na ituloy ni Pope Francis. Maaaring ganun kasi nandiyan na yung bagyo. Pero siguro ang Papa na rin na nagsabi na papuntahin nyo naman ako kahit sandali lamang, makapiling ko lamang sila. At sa ating mga kapatid na Katoliko ay napakahalaga nung Santa Misa, nung pagganap ng Santa Misa sa Tacloban Airport. Yun yung pinakamahalaga sa lahat ng aktibidad niya doon. Yung Santa Misa talaga yung pinakamahalaga. So, dahil yun yung hindi
lamang yun na makakapagsalita at makakapagbigay ng comfort si Pope Francis sa ating mga kababayan, kundi ito ay pakikisa sa paghihirap ng mahal na Panginoong Jesucristo sa kanilang paniniwala. Ayan na, binuksan na po ang pintuan at syempre may protocol pa rin tayong susundan dito katulad nung pagdating niya sa last Thursday. So yun yung aasahan natin ngayon at anytime lalabas na si Pope Francis mula sa Philippine Airlines. Okay, so once again, we are very thankful na naging safe ang flight ni Pope Francis. And anytime, lalabas siya dyan at antabayanan din natin ang kanyang schedule sa kanyang idle time dito. Ayan na. Okay, so as you can see, natin ang mahal na Santo Papa, ang puting kasuotan ng kinakausap niya ata yung mga crew and yung pilot. Kasi syempre, pasalamatan, yes, malamang, very challenging yung ginawa ng piloto natin. Siguro, nag-believe si Pope Francis sa galing ng ating mga piloto. Ayan na here we po, go. mahal na Santo Papa. Ayan, alam niya na. Alam na niya na hindi dapat niya pabayaan kanyang skull cap para hindi nalipa rin. Kasi kanina, Prof. Shaw, nung paalis siya, muling nalaglag yung skull cap. Oo nga, at masayang-masaya siya. Tingnan niyo yung ngiti sa kanyang mukha na nakabalik siya sa Maynila. Kapiling pa rin ang sambayan ng Pilipino. Yes. Yung ngiti niya, what a relief. Kumbaga, syempre, even from the authorities, safe na nakalapag ang eroplano ni Pope Francis dito pabalik sa Manila. Na binabati ngayon ng ilang opisyal ng ating kapulisan at ng militar na maganda rin na silang sumasalubong sapagkat sila ang nagpoprotekta sa hindi lang sa Santo Papa, kundi pinoprotektahan nila ang sambayan ng Pilipino habang sila ay sumasama sa lahat ng mga pagtitipon kasama ang Santo Papa at sa lahat ng gusto manood sa Santo Papa. Actually, Prof. Shaw, bigyan natin ng pagpupugay talaga itong PNP at lahat ng authorities sa talagang naging maayos ang pag-handle sa crowd. Talagang very disciplined lahat. So ngayon po, kasama natin, magbibigay sa atin ng ilan update at ng mga kaganapan sa motorcade ng Santo Papa. Tinatawagan po natin si Snow Bago. Salamat sa iyo, Xiao. Makikita ho ninyo ang arrival nito pong si Pope Francis dyan po sa may Villamor Air Base. Napaaga nga po ng 4 na oras ang kanya pong schedule ng pagbabalik dito po sa Maynila matapos nga po na maging masungit ang panahon dyan po sa Tacloban. At makikita nyo po itong si Pope Francis, sinasalubong po siya ng ilang mga matataas na opisyales ng pamahalaan as well as ng Philippine National Police. At ayon po kay Father Lombardi, siya po yung head of Vatican Press Office kanina, binali ho ulit itong si Pope Francis yung pong protocol ng kanyang pong convoy patungo po doon sa Palo Leyte from the Tacloban Airport kung saan siya po nagsagawa ng misa kanina upang bindisyonan yung isang tahanan dahil may isa hong mga pamilya ang kumaway daw ho kay Pope Francis at humingi ho ng basbas. Bagkos ang ginawa ho ni Pope Francis, bumaba po siya sa kanya pong Pope Mobile upang bindisyonan yung pong tahanan ng isa pong napiling pamilya. Samantala, bukod po doon sa kanyang itinerary na mga naputol ay talagang sinulit pa rin po ni Pope Francis yung kanya pong stint dyan po sa may Palo Leyte kung saan ay nakasama pa ho niyang kumain ang ilang mga survivors at mga kapamilya noon pong naging biktima ng Typhoon Yolanda at kanya rin hong binindisyonan ng isa pong charitable center sa pamagitan po ng kanyang habang siya po ay sakay ng Pope Mobile. At sinasabi nga po nito si Father Lombardi na si Pope Francis po spent around 10 minutes with a fisherman's family na naikwento pa ho sa Santo Papa yung kanila pong naging experience on how they were able to survive yun pong wrath ni Typhoon Yolanda. Sa ngayon, tuloy pa rin po ang pakikisalamuhan ni Pope Francis sa mga well-wishers dyan po sa may Villamor Air Base habang yung atin naman pong mga kababayan ay muli pong nagbalikan dyan po sa mga lansangan upang salubungin at humingi po ng bendisyon sa atin pong mahal na Santo Padre. Si Pope Francis po, ayon po sa reports na ating nakuha, ay iibahin muna nung kanilang entourage yung ruta instead of the same route na ginamit nila nung siya po'y dumating dito sa bansa nung isang araw
na Rojas Boulevard. Sila po ay tutungo dyan sa may Sales Road at gagamitin ito pong President Osmeña Highway, no? Pabalik po dyan sa Apostolic Nunciature sa may Taft Avenue. At ito, ilang mga individual po ang binibindusyonan at dinadasalan. Ito pong si Pope Francis. Sa ngayon po ay talagang mas malamang, no? We expect him na mas maging matagal po sa kanyang pagbabalik dun po sa kanyang pansamantalang tahanan sa Apostolic Nunciature, dahil nga po sa alam niya, no, na hindi na ganoon ka-hectic yung kanyang schedule matapos nga po na makansila yung ilan po sa kanyang mga aktibidades dyan sa may Palo, Leyte. So sa ngayon, mga bata, mga matanda, mga may sakit, no, at mga empleyado po ng Villamor Air Base ang kanya pong kinakausap at binibigyan ng inspirasyon. Kabilang na nga po yung matandang may sakit na yan na naka-wheelchair, na kanya po hong nilagyan ng krus, no, sa kanya pong noo. Napakaswerte po, no, ng pagkakataong ito, no, para po sa ating mga kapatid na yan dyan sa may Villamor Air Base, dahil ang Santo Papa po ay nag-extend ng extra effort, no, and time para po, ayan, the selfie king, no, si Pope Francis ay nakipagpa-picture po, no, sa isa pong batang may sakit na nasa wheelchair din. Ito pong mga individual na ito na nandiyan ay binigyan ho yan, ano, ng clearance ng Vatican Office na mag-abang sa kanya doon po sa may tarmac upang mabindisyonan. Ano, ito ho yung ilan sa mga nakilala nila at napili mula po doon sa mga nakapila, no, doon ho sa mga lansangan na nag-aabang sa kanya. Sa mga punto pong ito, mga kaibigan, yun pong crowd dyan sa may Quirino hanggang Taft Avenue ay patuloy na pong lumolobo at hinihintay ito nga pong papal convoy na magmumula po dyan sa may Villamor Air Base. Ito pa rin po yung ilan sa mga inspiring at emotional moments dyan po sa may Villamor Air Base, kung saan ay ginagampanan po ni Pope Francis yung kanya pong usual routine, ano, kapag siya po ay nasa Vatican. Kaya nga po siya tinawag na People's Pope, dahil sa talagang he makes it a point, ano, na mag-alat ng karagdagang oras, ano, para makisalamuha doon ho sa kanyang mga nasasakupan, doon ho sa mga kapatid natin, ano, na Kristiyano at miyembro ng Simbahang Katolika. Bukas po, mga kaibigan, si Pope Francis ay magkakaroon na naman ho ng isang buong araw ng aktibidad dito po sa Maynila, at ito na po ang magsisilbing last full day niya, no, dito po sa Pilipinas, bago nga po siya bumalik, no, patungong Roma sa Lunes. At ilan ho sa mga aktibidades nito nga si Pope Francis ay ang kanya pong pagtungo dyan sa may UST o sa may University of Santo Tomas para ho makipagpulong sa ibang mga relihiyon at religious leaders. Bandang alas 9:45 po yan bukas. And then after that, no, sa loob pa rin ho ng UST Sports Field ay makikipagpulong naman po ang Santo Papa bandang alas 10:30 sa mga kabataan, no, sa mga piling kabataan. At dito po inaasahang magbibigay ng kanya pong talumpati at mensahe ulit itong si Pope Francis, na susundan naman ang kanyang motorcade patungo po sa Rizal Park. At ang kanya pong concluding mass ay gaganapin ho dyan sa Rizal Park bandang alas 3:30 ng hapon. At yan po ay ihahatid namin sa inyo dito po sa PTV, ang media ng bayan. So makina ho sa kanyang limousine si Pope Francis, sakay po si Cardinal Tagle at ang ilan pong mga matataas na opisyales ng Vatican Security. At ito, patuloy pa rin po sa paggawa itong si Pope Francis, na napabalita pa nga pong nagbigay pa, no, ng mahaba-habang oras sa pakikipagkwentuhan dun sa mga members ng Vatican media doon po sa kanyang eroplano habang sila po'y bumibiyahe mula sa Tacloban. At alam niyo, may mga reports pa nga po kanina, no, na lumabas, although it wasn't confirmed, bumalik daw, nagtangka raw sanang bumalik yun pong papal plane dyan po sa Tacloban Airport. Subalit after a few minutes ay muli po itong lumipad, no, papalayo ng Tacloban patungo nga po dito sa Maynila. At makikita ho natin even some officials of the Philippine Air Force dyan po sa Villamor Air Base and their families are also trying to shake the hand and kiss the ring of Pope Francis. May iba ho, may dala pang mga bata, kaya lang kailangan na ho talaga silang hawiin dahil
ito pong si Pope Francis ay marapat na bigyan na rin ho ng pahinga dahil sa mahaba-haba na rin ho ang kanyang mga naging aktibidad dito po sa ating bansa. At ilan pa rin ho sa mga inaabangan ho natin ng mga developments is kung meron ho bang mga isisingit, ito pong si Pope Francis sa kanya pong schedule ngayon pong araw, dahil alam naman ho natin na masyado pong napaaga yung pagwawakas ng kanya pong itinerary. At yan po ay dahil sa masungit na panahon dyan po sa may Tacloban. Kasi sa ngayon po, yung Tacloban, marami na nga ho tayong mga kababayan ang stranded sa iba't ibang mga lugar dito po sa bansa. Base po yan sa report ng Philippine Coast Guard. Ito po dahil na rin sa matinding sungit ng panahon, dala ho ng bagyong si Amang. Yan po yung kauna-unahang bagyo na dumaan at daraan dito po sa Pilipinas. At ilan pa rin ho sa mga impormasyon natin po nga nakalap at nai-report din kanina ni Mr. George Bandola na yung altar po na ginamit dito pong si Pope Francis, para mabigyan lamang ho namin kayo ng description kung gaano ho talaga kalakas yung bagyo doon po sa Tacloban kanina. Yung altar na ginamit po sa kanyang misa kanina doon po sa Daniel C. Romualdez Airport ay pinabagsak ng bagyo pong si Amang. At unfortunately, may isa pong pilgrim, a 40-year-old woman na mula po dito sa Maynila ang napagsakan ng mga scaffolding at nasawi. At ayon nga po kay DOH Assistant Secretary Pauline Ubial, nasawi po ang babae matapos na magtamo siya ng skull fracture. So nagsimula na pong lumabas, bumagtas, papalabas ng Villamor Air Base. Ito pong Cadillac ni Pope Francis. Isa ho yan dun sa mga tatlong sasakyan na kanya pong ginamit dito sa Pilipinas. Yung isa nga po ay yung Pope Mobile na disenyo po ng Isuzu D-Max. It's a modified Isuzu D-Max. At may mga emblem ho ng Vatican at ng Santo Papa. Tapos yung ikatlo nga po yung Kia Sorrento na ginamit ho niya doon naman sa Tacloban kanina nung siya po ay nagparade doon sa Daniel C. Romualdez Airport at bumiyahe patungo po ng Palo. Yun pong Kia Mobile, yung Pope Mobile na ginamit po niya, it was the same vehicle na kanya pong sinakyan nung siya po'y bumisita recently sa Seoul, South Korea. Ang nangyari po, mayroon po kasi siyang ikatlong Pope Mobile, yun nga po yung dapat gagamitin dun sa Palo, subalit hindi raw po ito pumasa sa standard nung Vatican, nung screening committee. At yun nga raw pong yun pong ginamit na D-Max, yung puti, yung isang ginagamit niya dito sa Maynila, yan po ay talagang pumasa dun ho sa panlasa at pagsusuri ng Vatican, kung saan ayon pa nga sa kaibigan nating si Ray Langit, dahil i-feature ho nila yan sa kanilang programa dito sa PTV on January 25 at 10:30 p.m. na kasangga team ng HIP TV, kasama po ang kanyang anak na si JR Langit. Sinakyan pa raw at pinagtatalon at niyugyog at inuga ng gusto ng mga personal securities ni Pope, yun pong Isuzu Pope Mobile, upang matiyak na talagang safe po ito. Ngayon na nangyari nung hindi ho pumasa yung isa pong Pope Mobile, yung jeepney type Pope Mobile, nag-request po sana ito pong Vatican na gumawa ulit ito pong Isuzu ng panibago pong Pope Mobile. Yun nga po ikatlo sana nagagamitin. Yun nga lang po ay nagahol na sa panahon. So yun pong sinakay niya kanina sa Tacloban, sinakay po ho yun, in-airlift po ho yun by plane for 6 hours at dali-dali pong dinala dyan sa Tacloban at yun nga po ang kanyang ginamit. Sa ngayon po, mabilis ito pong convoy ni Pope Francis at gayon pa man ay nakukuha pa rin po ng Santo Padre na makakaway at makapagbindisyon dyan po sa ating mga kababayan. Currently, ito pong convoy natin ay nasa kahabaan na po ng Sales Road. Sa ngayon, yung mga atin pong mga kapatid at mga kababayan ay patuloy na rin pong nag-aabang dyan po sa may Rojas Boulevard area at sa may Osmeña Highway. Ito po yung sa mga hindi pamilyar, ito po yung paggaling kayo ng SLEX, instead na kumanan kayo patungo ng Magallanes to EDSA, yan po yung dire-diretsong daan. At ayan na nga ho, nang mabalitaan ng ating mga kababayan na paparaan na ito pong paparating na ito pong Santo Papa dyan po sa may panulukan ng Buendia at ng Osmeña Highway, ay nagtakbuhan na yung ating pong mga kababayan papalapit doon po sa
lane na daraanan nito pong Pope Mobile. Ang ruta po ng Pope Santo Papa ngayon, ayan, makikita ho natin, nasa may Skyway area na ito pong Papal Convoy. Sila po didiretso sa Apostolic Nunciature dyan po sa may Taft Avenue upang bigyan na ng pahinga ito pong Santo Papa. Sa ngayon po, hindi pa rin naglalabas ito pong CBCP and even yung mga Vatican officials kung magkakaroon ho ba ng pagsingit at karagdagang schedule, no? For the day, ito pong si Pope Francis, dahil alam naman ho natin na yung kanya nga pong itinerary ay naputol, dyan po sa Tacloban dahil nga po sa banta ng bagyong si Amang. Alam nyo, nagkaroon pa nga ho ng ilang pilitan, at ilang negosasyon sa pagitan ho ng grupo ni Pope Francis at ng mga local authorities natin, kung saan dito nga pong si NCRPO Chief at General Carmelo Balmoria ang isa ho sa mga tumawag doon po sa entourage nitong si Pope Francis para po pilitin sila na sumakay ng eroplano bandang alauna kanina dahil talagang napakasama po ng panahon at sabi nga nila alas 4 po ng hapon ang pagragasa ng bagyong Amang dyan po sa may Tacloban area dahil kanina po while the Pope was doing the mass, while leading the mass dyan po sa may Daniel C. Romualdez Airport ay binabayo na po ng malakas na hangin at ulan ito pong Borongan Eastern Samar, which is approximately 3 to 4 hours away from Tacloban. The sky is clear dito po sa may area ng Osmeña Highway kung saan daraan po ang Santo Papa. Tigil po ang lahat dyan at sarado na rin po ang mga lansangan, even those adjacent sa mga daraanan nito pong si Pope Francis. Maging yung gumagawa po sa Skyway dyan ay natigil na rin. At ito pong pulis, natigil na rin sa harap ng aming camera. Pero ito yung mga scenarios naman dyan po sa may Taft Avenue at Quirino Highway kung saan ay daraan din ito pong si Pope Francis. Alam nyo, bagamat nasa ikatlong araw na po itong Santo Papa dito sa ating bansa, makikita ho ninyo na talagang hindi nababago yun pong mainit na pagtanggap sa kanya ng atin pong mga kababayan. Katunayan, it grows by the day. Yun pong bilang ng mga mananampalataya ho natin na talagang lumulusob dyan ho sa mga lansangan para lamang ho makapiling at makawayan at mabindisyonan ito pong si Pope Francis. At kabilang ho sa mga tumatayo pong mga human barricades natin dyan ay yun pong kapulisan at dun sa may area po ng Buendia nakakita na rin po tayo ng mga kawani ng Philippine Air Force na tumutulong na rin po sa atin pong mga multiplier forces kasama na po yung mga street sweepers natin para mas mapanatili pong maayos at organisado yun pong crowd control sa mga lansangang daraanan nito pong si Pope Francis. Ito na po yung yung sagkuan nun pong Quirino Highway at noon pong Osmeña Highway. Yun pong Quirino Highway, yan po yung dulo nito pong Osmeña Highway at yan po yung daraanan ngayon. Kasi nung nakaraan po, si Pope Francis from the Villamor Air Base, dun siya po dumating from Sri Lanka, siya po ay dumaan dun sa kabila sa Rojas Boulevard area siya. This time, ito naman po ang ginamit na lansangan para yung mga residente po rito at yung mga kababayan natin na malapit sa lugar na ito ay magkaroon naman din ho ng tsansa na matanggap ito pong si Pope Francis sa kanila pong lugar. At gaya nga po ng ating sinasabi, kasama po sa protocol at security measures ng atin pong PNP at ng Presidential Security Group ay yun pong suriin at i-inspect ang lahat po ng mga buildings na daraanan katulad po dyan sa may Taft Avenue, Quirino Avenue corner, marami hong mga buildings yan sa lugar na yan, mga condominium buildings. Yan po ay sinuring maigi ng atin pong kapulisan para humatiyak ito pong seguridad ni Pope Francis. At ito, meron ho tayong mga kababayan na nagsasabi na Viva Santo Papa, te amo, te amo. Aba, marunong pa ho silang mag-Espanyol, mag-Kastila, At alam nyo, itong si Pope Francis, speaking of Spanish, speaking of Latin, I love you. I love you. Okay, ito pong si Pope Francis, dahil siya po ay talagang very fond of Filipinos,
Aba, isa ho talaga sa mga inaaral daw ho niya at pilit kinakabisa na salita o pilit ho na sinusubukang lengguwahe ay ito pong Tagalog o Filipino. Pero ayon sa kanya, hirap na hirap daw ho siya talagang magamay yun pong salita nating mga Pinoy dahil sa napakakomplikado daw po. Yan po ay kinuwento ng isa pong pare na minsang nakakwentuhan itong si Pope Francis na nagsabi pa nga na 15 sa kanya pong mga kasamahan doon ho sa kanyang apartment na tinitiran dyan sa may Vatican ay mga Pilipino. Kaya't ganun po siya ka-close sa atin. And besides, malaki rin hong populasyon na mga expatriates dyan po sa may Roma ay mga Pinoy. Iba't iba hong mga trabaho ang kanila pong ginagawa doon. From the hotels, domestic, professionals, white-collar jobs. Yun ho yung, tsaka yun pong mga misa sa Vatican, kadalasan po, mga Pilipino rin ho yung mayorya nung mga dumadalo sa kanya pong mga misa. At samantala, isang maganda at hindi magandang balita, pero ito pong eroplano kasi na sinasakyan ni na Executive Secretary Paquito Ochoa, Communication Secretary Herminio Coloma at former Anwaray Congressman Dan Noel at iba pang mga matataas na opisyalis ng ating gobyerno ay nag-skid po at nawala ng kontrol dyan po sa may Tacloban Airport habang sila po ay nag-take off. Kasunod po sana yung flight nila nito pong plane ni Pope Francis. Pero ang magandang balita po dyan, lahat po ng 15 sakay, kasama na po yung dalawang piloto at yung crew nun pong private plane na nirentahan ng gobyerno ay safe and sound po. At ayon nga po kay Secretary Rojas, physically safe po ang lahat ng mga sakay. At ngayon po, yun pong second plane sana, yung Fokker jet na sinasakyan naman ng entourage itong si MMDA Chairman Francis Tolentino na naging bahagi din po ng papal visit dyan po sa may Tacloban, hindi pa rin po nakakaalis as of this time dyan sa may Tacloban dahil nga po sa nakabalagbag pa yun pong sumadsad na eroplano nito pong na sinasakyan ni na Secretary Coloma at Secretary Ochoa. Samantala, puntahan ho natin si Miss Nikki Jimenez at si Xiao Chua para ho sa mas malawakan pa hong pag-alam sa mga developments dun nga ho sa nangyari naganap na aberya dyan po sa may Tacloban. Nikki, Xiao? Salamat, Kuya Snow. Ito po, kasama, nagpapasalamat pala tayo kay Jules Giang na kanina pa ho natin kasama. Ngayon ho, sinasamahan po tayo ng isang veterano rin ho ito, ng isang official visit ng Santo Papa noong 1995 sa official coverage noon, noong 1995. Kaya I'm so honored to introduce Madam Veronica Baloyot Jimenez. Ma'am Nikki? The pleasure is mine, Xiao, to be with you, a very intelligent historian. Okay. Kasi yung ito nga pangalawang coverage ko na ng isang Santo Papa. Yes. Pero kanina nga nakita natin na maaga yung pagdating ng ating Santo Papa dito pabalik dito sa Pilipinas dahil na fast track lahat ng kanyang schedule dahil nga dito sa Bagyong Amang. At isa sa hindi magandang balita, magandang balita na maluwalhati siyang nakalanding dito sa Maynila. Pero ang hindi magandang balita ay nagkaroon ng aksidente po dyan sa Tacloban at ito po ay kinabibilangan ng ilang mga cabinet officials. Pero safe naman daw po sila. Babasahin ko lang yung statement ni Presidential Spokesperson La Sherda, Secretary La Sherda. Sabi po niya, this afternoon, strong winds forced a plane carrying Executive Secretary Paquito and Ochoa, Secretary Sonny Coloma, Undersecretary Manny Bautista, and Undersecretary Serapio, and 8 other staff members and 3 crew members to overshoot the runway at Tacloban Airport. The aforementioned officials were on hand in Tacloban to ensure that the activities of Pope Francis in Tacloban and Palo would go as planned. All 15 passengers and crew members are all safe and suffered no injuries. The families of those on board have also been assured that their loved ones are safe. DILG Secretary Rojas has informed President Aquino about the incident. The President was happy to hear that all on board were safe and directed the Civil Aviation Authority of the Philippines to investigate whether the proximate cause of the incident was weather-related or otherwise. Alam mo siya, yung initial reports na nakuha natin, ito kasi daw airplane, sakay-sakay nga kasama si Secretary Coloma. Yes.
it's about the third plane na magte-take off after the plane of Pope Francis. Yes. Ngayon, habang papataksi ito, Yes. nalubak ito, nag-skid, no? Meron palang parang lubak doon na may tubig, no? Pumasok yung gulong niya doon, sumabog yung gulong at may nag-apoy sa engine, kaya sumadsad ito. Yung uso niya nakasadsad sa runway. Pero sabi naman nila, safe naman lahat. Wala daw nasaktan dito sa mga pasahero. So, ibig sabihin, nakikita natin dito, bagamat may investigasyon na mangyayari pa, no, na hindi ito related sa winds. No, ito ay merong parang lubak na may pool of water. Yes. Na yun yung una nating nakikitang report. Pero may follow-up na statement pa si Secretary Lacerda. Aabangan po natin yan mamaya. Pero, Miss Nikki, meron ding malungkot na balita, no, mula sa Tacloban. Kanina, habang pong nagmimisa si Pope Francis dyan sa Tacloban, nahulog yung isang scaffolding, yung steel scaffolding ng isa sa mga speakers at tinamaan ang isang 20-year-old na volunteer mula sa Catholic Relief Service. Ang pangalan po niya ay si Cristel Padasas. No? Isa siyang volunteer nandyan at kasama sa mga nananampalataya dyan nang mangyari yung insidente dahil napakalakas po yung hangin. Ako. Kaya natangay itong steel scaffolding na nagdadala dito sa isa sa mga speakers dyan po sa Tacloban. At yan nakikita na po natin, no? Yung convoy ng Santo Papa na pabalik na po dyan sa Papal Nunciature. Maaga ngayon ang pagbalik ng ating Santo Papa. Supposed to be alas 5 pa yung alis niya dyan sa Tacloban at past 6 o'clock ang dating niya dito sa Maynila. Pero dahil maaga ang dating niya, perhaps gagawa pa siya ng ibang mga activities habang nandito siya dahil wala nang nakaschedule ngayong araw para sa kanya. However, last night, after the Mall of Asia event, Mall of Asia Arena event, yung encounter with the families, pag-uwi niya sa Papal Nunciature, ay may mga nakipag-usap pa siya sa ilang mga pare, mga Jesuita. Mga Jesuita, 50 Jesuits. Yes. Ang tumungo sa Papal Nunciature. At yan po, mabuti naman at itong walang ulan ngayon dito sa Metro Manila, although makulimlim ang lagay ng panahon. Sabi nga po ng Pag-asa, itong si Typhoon Amang ay lumakas, 130 kilometers per hour na yung lakas, ay yung bugso ng hangin at 100 kilometers ang lakas ng pag-ulan at umuusa dito ng 17 kilometers per hour papunta sa Eastern Samar at maglalanding daw ito sa Dolores, Eastern Samar. Nagbabala siya na maaaring maging destructive itong typhoon na ito dahil nga parang daw ruby ito, no? Pero hopefully lumihis sana ito at hindi na maglandfall. Ayan, ating binabalik ang ating kasamang si Snow Badwa. Snow? Salamat, Xiao at Nikki. Binabagtas na po ni Pope Francis at ng kanya pong entourage. Ito pong Quirino Avenue na punong-puno po ng mga tao. Even yun pong dapat sana bawal akyatin ng mga center islands ay punong-puno na rin po ng mga well-wishers at mga kababayan po natin na nagwawagayway ng kanilang mga panyo, mga prayers. Ayun, may nakikita pa akong isang may dalang papel na may laman ng kanila pong mga panalangin at maging yung mga cellphones at gadgets po nila ay kanilang itinatapat doon po sa Papal Convoy. Makakuha lamang po ng dokumento habang ito pong si Pope Francis ay nandirito sa Pilipinas. Mula po sa Quirino Avenue, kumaliwa na po sa may Taft Avenue, ito pong Papal Convoy. Ito na po yung last stretch ng kanilang approach patungo po dyan sa Papal Nunciature, dyan po sa may Taft Avenue. At inuulit ko po, sa ngayon, wala pa hong opisyal na komunikasyon na inilalabas ito pong Vatican and even ito pong Catholic Bishops Conference of the Philippines patungkol po sa possible adjustment dun sa schedule o kung meron man hong mga isisingit ng mga bagong itinerary, ito pong si Pope Francis. At ayan na, pumasok na po sa Apostolic Nunciature ang Papal Cadillac o yun pong Pope Mobile na lulan
ito po nga si Pope Francis at dito po natin malalaman at patuloy pa rin ho naming aabangan ang mga kaganapan dyan po sa Taft Avenue upang atin pong malaman kung meron pa ho ba bang mga bagong schedule o mananatili na upang magpahinga ito pong si Pope Francis dahil full day activity po ang nakaharap sa kanya para po sa araw ng bukas kung saan ang magiging culmination po ay yung kanya pong misa, yung pong concluding mass na gaganapin dyan po sa Rizal Park. Ang ilan hong mga tropa natin mula po sa Presidential Security Group ay andyan dyan rin po. At ito na po yung magiging venue ng morning activities ni Pope Francis bukas, ang stadium at sports field ng University of Santo Tomas kung saan ngayon pa lamang po ay talagang nakasituate na yung ilan sa mga kawani po ng media, mga kasamahan ho natin sa RTVM, and also may mga vendors na rin ang nandiyan sa paligid upang magsilbi po doon sa libo-libo nating mga kababayan na magiging bahagi ng kanya pong meeting with various religious leaders at ng mga kabataan at kung saan dito po magbibitaw ng kanya pong ikalima na speech at mensahe ito po si Pope Francis. Yan po, makikita ho ninyo may well segregated na po yung mga tao in cluster na. Makikita nyo ho, may mga metal barricades sa paligid, tapos sa bandang gitna maayos din hong nailagay yun pong mga portalets.